Salamat sa umagang ito. Patuloy po akong humihingi ng gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Tunay nga sa aking sarili, wala akong magagawa, Panginoon. Ikaw ang Diyos na malaki ang magagawa sa aking buhay. At sa umagang ito, buksan mo po, Panginoon, ang puso at isipan ng espiritual na pangunawa ng aking mga kapatid o Diyos upang ang bawat salita na aming pakikinggan ay magrema sa aming mga puso at may pamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, kumilos ka, Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, ikaw po ang mangusap, Panginoon. Gamitin mo lamang ako sa malinis na sisidlang walang laman upang mahayag ang iyong salita na may kapangyarihan. Father God, we thank you and we glorify your name. We give you the highest praise of worship, honor, and thanksgiving in the name of your Son Jesus, through the guidance of the Holy Ghost, and all the saints say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sa gospel po, there are actually only 2 times that Jesus ever marveled o yung namangha. No? Makikita din natin sa Mark chapter 6 verse 6. At doon ay si Jesus namangha sa unbelief, their lack of faith. These were his people, his kinsmen, and yet their faith was weak. He was expected that from Roman Gentiles but not his own people. Ang pangalawa naman, mga kapatid, na sinasabi ng Bible na namangha si Jesus ay yung namangha siya sa faith ng Roman centurion. At ito yung ating topic sa umagang ito. At ng Canaanite woman na magbabasa naman natin, na mababasa naman natin sa Matthew 15, 21, 28. Yan po yung mga supporting verse natin. Both came asking Jesus to heal and set free people they deeply cared about. Lumapit itong mga taong ito kay Jesus na talaga, ito yung mga mahal na mahal nila sa buhay at nakiusap sila sa Panginoon ng pagalingin. For the Canaanite women, it was her daughter, and for the Roman centurion, it was his servant, at sinabi ng Panginoon sa kanila that they had great faith. Now, remember po mga kapatid na ang dalawang ito ay hindi mga Hudyo. Sabi nga, ito ay hindi kabilang sa lahi ng Israel. Hindi sila sa kabilang doon sa mga covenant people, hallelujah, ng Panginoon. However, hindi naman ito naging hadlang para maglagay sila ng kumpiyansa at pananampalataya sa ating buhay ng Diyos. They realize, mga kapatid, na mabuti ang Diyos at bilang mabuti ang Diyos ay wala siyang pinipiling tao na pagpapalain. As long as ang tao ay nagtitiwala sa Kanya, anuman yung pinanggalingan niya, amen, ay laging handa ang Diyos na magparanas ng Kanyang kabutihan. At napakaliwanag, mga kapatid, sa ating binasa, na binasa nating passage deals with faith. So, ang centurion na ito, mga kapatid, hallelujah, ay nagtiwala na ang Panginoong Hesus ay may kapangyarihan at kakayahang ipagkaloob ang kanyang panalangin. It doesn't matter kung Gentiles or Jew. Wala siyang pakialam kung ito man ay mayaman o mahirap, amen? Kung ito'y matanda o bata, kung ito man ay makapangyarihan o isang alipin. As long as you believe and trust God and in Jesus Christ, you can experience the power of God. And the one essential element for securing God's self in our life is faith. Pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible, as a believers, marami tayong ma-encounter ng mga paghihirap at pagsubok. Maraming mga problema, amen, tayong kakaharapin sa buhay bago natin makamtan, amen, ang pangakong buhay na walang hanggan sa langit. But I just want to remind each of us that if we want to deal and overcome the difficulties of life, we need to respond by faith in God. Dapat tugunan natin ang tamang pananampalataya, amen, ang ating Panginoon. A person must have faith in God if she is to experience His power. Kamagang ito, mga kapatid, nais kong mangusap sa baksang such great faith. Nakakamanghang pananampalataya. Kamangha-manghang pananampalataya.
Tingnan po natin mga kapatid. Unang puntos na gusto kong tingnan dito yung the characteristic of great faith. Great faith knows how to love. Kung ating po titingnan ang verse 2 to 5 ng ating teksto. At ang alipin ng isang senturyo na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. Ang sabi roon, may isang kapitan doon na hukbong Romano na may aliping malubha ang sakit na naghihingalo. At mahal niya ang aliping ito. Verse 2 to 5. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ng tungkol kay Jesus, sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagalingin ang kanyang alipin. Verse 4, pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya, kung maaari po sana, tulungan niyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayo niya tayo ng isang simbahan. Tingnan po natin sa verse 2. His compassion, yung habag. Ang centurion na ito ay, sabi nga ay meron siyang alipin o isang servant, literally, a bond slave. Naghihingalo. Na may sakit. Alam niyo mga kapatid, nung mga panahon yon, yung servant were the property of the master. Ito kasi yung binibili nila yan, yung mga, sabi nga, yung mga katulong nila. Sila ay binibili ng amo nila para maging bahagi ng kanilang personal property at maaari nila silang pahirapan, pwede nila patayin without the master having to give account. Hearing yun? But there is something different about this situation. May pagkakaiba mga kapatid sa sitwasyon nito. Nabasa natin na mahal or malapit sa centurion ang aliping to. And that has the idea of being held in honor, to be prized or precious. This man of faith had compassion for a slave. Meron siyang habag sa kanyang alipin. Now, isa itong malaking challenge mga kapatid sa ating mga nabubuhay ngayon. Kailangan natin na magkaroon ng compassion para sa mga taong nakapaligid sa atin, who desperately need the Lord. Kaya nga, lagi natin sinasabing magbahagi tayo, kaya tayo nag-aaral, ng masalita Diyos upang yung mga kawaawang unbeliever ay mabahagi na natin ang salita. They may be in no position to pray for themselves. Maring hindi sila pwedeng malalangin, marunong malalangin, pwede mo siyang ipanalangin. They may not even know Christ, hindi nila kilala ang Panginoong Hesus. And if we claim to be followers ng ating Panginoon Jesus, it follows that we have love and compassion towards other people. Na-experience natin ang pag-ibig at awa ng Diyos sa atin at sobra tayo, sabi nga, tayo ay sobra na nagpapasalamat dito. Kaya naman, para ma-motivate tayo to have compassion for others, we need to consider where we were when Christ came to us with compassion. Tingnan po natin yung intercession ng Panginoon sa verse 3. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, anong centurion? Kaya nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagilingin ang kanyang alipin. Yung centurion, parang kapitan, pataas na rango din. So, ang centurion ay nagpadala ng mga elders. Ito ay pinuno ng mga Hudyo, amen, as representative niya. Nakaka-curious itong mga palit. Ang mga elders, ang pinuno ng mga Hudyo, ay mga spiritual leaders ng Israel. Bihira sila magpasakop sa isang opisyal ng Roman army, but here, they do exactly what he asked. Ginawa nila kung ano yung pinag-asabi ng centurion, and they do it quickly. Mabilis ang kilos nila. At dito sinasabi sa atin na meron siyang good relationship sa mga nasasakupan niya. So sinabi nila, he tells them to go to Jesus and plead with him to come and heal his servant. Ipinakakaw niya ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Hindi natin alam kung ang centurion na ito ay ligtas o hindi, pero sapat na para sa kanya ang kanyang mga nabalitaan tungkol kay Jesus para malaman niya na kayang-kayang ipagkaloob ni Jesus yung kanyang kahilingan para sa kanyang alipin. Amen. He immediately made intercession for his servant, and he was able to help, or he is unable to help himself.
and the centurion interceded for him. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kailangan natin yung mga taong nakakilala sa Panginoon para mag-intercede on behalf of others. There are many around us today who are lost. Ang daming, sabi nga, naliligaw ng landas. At maaaring hindi nila nare-realize ang need for a Savior. Hindi nila kilala si Jesus. They could be our relative, maaaring tatay mo, nanay mo, kapatid mo, or ating kaibigan, and sometimes need to touch heaven on their behalf. At meron din sa atin dito na nakakilala sa Lord, but are unable to intercede for themselves. Maaring siya ay nalayo sa Panginoon at wala nang desire to seek Him. Maybe they are facing a trial and simply are unable to pray, but whatever the case, maybe kailangan natin maging people of faith. Hallelujah. As we pray, believing that God will hear and answer our prayers for ourselves and for others. Tingnan natin yung recognition pagdating doon sa verse 4 to 5. Pagdating nila kay Jesus, ang sabi roon sa 4, nakiusap silang mabuti sa Kanya. Ang sabi roon, kung maaari po sana'y tulungan niyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Mahal niya tayong mga Hudyo at pinagpatayo pa niya tayo ng isang simbahan. So ganun kabuti yung centurion, si isa Roman. Hindi siya Israel, hindi siya Israelite. So sabi ng text ng mga kapatid na yung mga elders, yung mga pinuno na lumapit kay Jesus, sila ay nakiusap sa Kanya na pagbigyan ang hiling ng centurion. Hallelujah. Keep in mind mga kapatid that the Jews and Romans did not share a particularly good relationship. Yung mga panahon yun, ang Hudyo, ang mga Roman at mga Hudyo ay wala pong magandang relationship. But this was an unusual relationship. Dito sinabi ng mga elders sa pinuno ng Israel na karapat-dapat na tulungan si Jesus ang centurion kasi siya ay mabuting tao at mahal niya ang bayan nila at nagpareho pa siya ng synagogue para sa kanila. So iba, this centurion was different. Iba itong lalaking ito, merong isang bagay. Now, sabi ko, isang bagay ang gusto kong mapansin natin dito mga kapatid. Sa pagkausap ng mga elders pinuno sa ating Panginoon. They really thought na karapat-dapat ang isang tao na makatanggap mula sa Lord dahil sa kanyang mabubuting gawa. It is not clear to them that everything God gives, He gives out of His generosity, His goodness, and His grace. The Jewish elders did not understand this. They did not believe this. They thought that answers to prayer were earned. Now, tingnan po natin. We all know that none are worthy of the grace of God. Lahat tayo, sabi nga, ay nagkasala at walang, nakaabot sa kaluwalhati ng Diyos. Yan ang ating memory verse. Our lives are lived an enmity with God prior to salvation. However, mga kapatid, hallelujah, tayo ay dapat, sabi nga, ang point na gusto kong sabihin is that centurion was a man of faith, kilala at hinahangaan siya ng mga Hudyo sa halip na itaboy dahil siya ay isang hintil. Di ba napakaganda kung ikaw ay kikilalanin as someone who trusts really the Lord? Di ba? Ang sarap eh, ito tao, ito maka-Diyos ko, nagtitiwala sa Diyos. Of course, hindi tayo para maging sikat or what, but that we might a positive witness to others who need the Lord. Are you becoming a blessing? Tayo ba ay nagiging pagpapala sa mga nakapaligid sa atin? Pero yung mga elders pa naman, ng mga Jews, nagpatotoo na itong lalaking ito ay napakabait, napakabuti niya. Diba? Pinagpatayo pa nga tayo ng sinagoga. Please, Jesus! Bigyan mo naman pabor, siguro gano'n, diba? Pagalingin mo naman ang kanyang katulong. Hallelujah! Are they inspired by your life? Is that they want to know that God you serve? Ang ating ba mga kaibigan, ang ating mga nakasalamuha ay sabi nga na-inspired?
Na gusto din nilang malaman kung sino yung iyong Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. If we would live out our faith so that the world could see, it would make an impact on those around us. Kapag tayo'y namumuhay sa ating pananampalataya, nakikita sa ating buhay, ang ginagawa ng Panginoon, ito isang malaking impact doon sa ating mga kasamahan, sa ating mga kaibigan, mga kasamahan sa bahay, may nakikita sila. Hallelujah. Praise God. Pangalawa, great faith knows humility. Ang sabi roon, kaya sa verse 6, kaya sumama sa kanila si Jesus nang manapit na sila sa bahay ng kapitan. Amen. Sinugo ng kapitan ng ilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin, Panginoon, huwag na po kayong mag-abala. Ang sabi roon, huwag na po kayong mag-abala, pumunta sa bahay ko. 6-7 yan. Dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan nyo ang tahanan ko. Tingnan nyo. Kaya nga, hindi na rin ako naglakas loob na lumapit dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Humility. His confession. Again, this man was a centurion. Isang opisyal ng Roman army, mga kapatid. In other words, meron siyang posisyon at kapangyarihan. Sabi nga, maraming mga sundalo yung kanyang pinamumunuan. He was sent to Capernaum to maintain order among the Jews and establish Roman law. Yung mga panahon yun. Ang taong ito, mga kapatid, ay sanay sa pagbibigay ng mga utos at sanay din siya na ang mga utos niya ay sunod-sunod. Dahil siya ay makapangyarihan, isa siyang kapitan. Sanay siya na nakukuha niya ang gusto niya sa pamamagitan lang ng isang salita. But here, mga kapatid, nakita natin mga kapatid ng isang man of authority who has humbled himself before the Lord. So aware siya. Aware siya na hindi siya deserving sa anumang ipagkakaloob ng Lord sa kanya. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, madalas pakiramdam natin tayo yung in charge sa ating buhay. Iniisip natin na ang power at influence ang magbibigay ng security sa buhay natin. Sa example ng Roman centurion na ito, he possessed power and influence, and yet he realized hindi sapat ang kanyang kapangyarihan at influence